And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat at salamat sa Panginoon. Tayo po'y bumabalik na sa ere at sa Himpapawid po mga kapatid. At salamat sa katatapos pa lamang pong programa. And I hope you're blessed by that program mga kapatid. Yung pong napakaganda program. Very helpful po. Talagang healthy na. At nakakatulong pa, no? Bakalain mo, napakarami mo palang, sabi nga ni Julie, lahat yun ay present sa kanya. Pero hindi pa rin tumitigil kasi marami siyang marami siyang mga armaments laban dun sa mga bagay na yun eh. Pero alam niyo mga kapatid, we must keep ourselves, our body healthy. No? Kailangan po yan. At salamat sa Panginoon sa programa pong yan. Ngayon, tayo po'y babalik sa usaping pampamilya, mga kapatid, at I think marami na po kayo natutunan patungkol po sa finances po natin. At katulad po nung nakaraan ay si Pastor Louie, kanyang tinalakay yung pong relasyon, pag-establish sa magandang relasyon ng magulang sa anak at ng mga anak sa magulang. Napakaganda po at napakahalaga po nun mga kapatid. Ngayon, akin tatalakayin po sa inyo na I hope this will help some of our brethren, even some people mga kapatid na mayroong problema patungkol po sa single parenting. No? Single parenting, no? Yung bang nangangasiwa, single parent, yung nangangasiwa, yung pong nanay or tatay na lamang, ano? Ako po ngayon ay single parent at hindi lamang po babae ang nagiging single parent, bagamat karamihan ay babae, pero meron naman pong lalaki na single parent din po. Ngayon, akin pong tatalakayin kung paano po natin ito pagbubutihin, paigtiin, and ano ang gagawin po natin sa ating pamilya pagka nag-iisa na lamang po tayo na maging parent or mga siwa sa atin pong mga laga, sa atin pong mga anak. Ano po ang ating gagawin sa pamilya na yan, okay? Alright, meron lamang po kong talata na babasahin mga kapatid, pero bago po ako magbasa, ay nais ko lamang pong ipabatid sa lahat na yung pong ating isang kapatid na si Sister Linda Campo, ay siya po'y kapiling na ng Panginoon. Ano po? And alam nyo, Sister Linda Campo, noong nasa hospital, nagkaroon ng cancer yung kanyang asawa, ay kasama ko po siya na dumadalaw po doon sa Viluna. No, dinadalaw namin yung kanyang asawa na cancer patient. No? And doon sa hospital, nagpipray kami maaga, nagpipray kami ng gabi, almost palagi po kami pupunta doon. No? And sa biyaya po ng Panginoon, ay na-cancer-free yung kanya pong husband. And lately lamang po, nabalitaan ko na si Sister Linda ay meron din po palang cancer. And I think colon cancer. And hindi niya po na-overcome ito. At medyo late na po nung nabanggit sa akin yata ni Sister Marivic or Sister Aida Nool. No? Pero bagamat ganon, ay, sabi ko nga, malungkot man na nagkahiwalay tayo physically, pero ngayon ay napakaganda po ng kalagayan niya sapagkat namimit niya na po ngayon yung ating mga kapatiran at nagkakaroon na po sila ngayon ng fellowship po doon. No? So, para sa mga naiwan ni Sister Linda, ay kami po'y na mananalangin ng comfort para po sa inyo. Okay? Alright, dito po sa Psalm 146, Psalm 146 in verse number 9, meron pong magandang talata po rito, magandang usapin ang Panginoon, si David, patungkol po sa mga widows and also the fatherless. Ito po ang sabi ni David sa verse number 9.
I like this passage here. The Lord preserveth the strangers, He relieveth the fatherless and widow. But the way of the wicked, He turneth upside down. Notice what the Bible says here. Notice what David said here. He relieveth the fatherless and widow. Alam nyo, ang Panginoon ay meron pong magandang, hindi po nagtatapos ang plano ng Diyos sa sino man pong nawawala dito. No? Ang plano ng Diyos, alam nyo ba ang plano ng Diyos, mga kapatid? From the beginning to everlasting. You know, para po sa atin, mga kapatid. Hindi po yan, mga kapatid, na ang plano ng Diyos na nagtatapos pagka nawala na po tayo rito, tapos na rin po tayo. No. God has a plan. Ngayon, dito rin po sa atin, habang nandito po tayo, yun ang pinakamaganda dyan. May plano ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, He relieveth the fatherless. You see, yung wala ng mga tatay at ganoon din po yung mga widow, yung din pong mga, yun na nawala na po ng partner, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Now, so meron po, alam niyo may magandang ilustrasyon po rito, if you can remember, in the book of Genesis chapter 21. Sa Genesis chapter 21, mapapansin niyo po dyan, mga kapatid, si Hagar at yung kanyang anak. Alam niyo na po ang kwento ni Hagar na nagkaroon po siya ng relasyon kay Abraham. Okay? And then, pagkatapos po niyan, ay nagkaanak po siya, and then pinaalis po siya, and then, imagine kung ano lamang meron si Hagar, mga kapatid, nung siya umalis. Imagine niyo kung ano ang dala-dala niya lamang po, mga kapatid, at pupunta siya sa wilderness. Saan po tatagal po yun, mga kapatid? So, alam ni Hagar kung ano na po ang mangyayari. At sa kabila ng pagkaalam ni Hagar kung ano mangyayari, alam niya kung ano yung future niya, mga kapatid. Talagang, of course, bilang isang babae, kasama niyo yung kanyang anak, and ang provision, kitang-kita niyo, mga kapatid, na hindi sapat. Alam niyo, mga kapatid, siya po'y nanawagan sa Panginoon. Ito ho ang maganda. Ang sabi ng Biblia, pinakinggan ng Diyos ang karaingan ni Hagar. Okay? Now, tandaan niyo, mga kapatid, kung anong nangyari kay Hagar, same thing na sinasabi po rito ni David sa book of Psalm 146 verse number 9. He relieveth the fatherless and widow. So, pinapakinggan. Panahon ni Hagar, panahon ni David, naniniwala pa rin po si David, mga kapatid. So, napakaganda po ito, nabibigyan po natin ng pansin. Kasi anuman po ang karaingan ngayon ng sinumang single parent. Tandaan niyo po ito. Just like Hagar, and believe what David said. God will hear your prayer. God will hear your prayer, and God seeth what you are, your condition right now. God sees what you're doing right now. God sees your condition right now. And so God is able to relieve all the pains and all those things na sinasabi mo na nahihirapan ako, na ito'y nagbibigay ng sakit sa akin. God can relieve the pain. You see? Now, tandaan po natin, maganda po ang plano ng Diyos sa buhay ng tao, mga kapatid. Sa kabila po ng nangyayari po sa buhay po natin, sa kabila ng mga pagkakamali po natin, sa kabila ng mga pagkakasala po natin, sa kabila ng hindi po natin pagdinig sa plano ng Diyos, sa instruction ng Diyos sa buhay po natin, diyan po tayo bumagsak, and yet, ang Diyos ay nandiyan pa rin, hindi po tayo iniwanan, and God can relieve all the pains na dinala po, mga kapatid, ng ating disobedience sa Diyos. Okay? Now, so whatever it is, anuman ho ang nangyari, hindi po lahat, mga kapatid, ng single parent ay nagsimula po sa hindi maganda. Wala hong, hindi po lahat ng single parent. May mga, of course, talagang mula ho sa pagkabinata o mula sa pagkadalaga, nagkaroon po silang responsibility. Kamakailan lamang po, may kinakausap po ako rito na pambihira. Talaga namang kakaiba ho, mga kapatid. Akalain mo, 4 ang panganay niya? Akalain niyo po yun. So, napakahirap po nun, mga kapatid.
Pero alam nyo, ganun pa man, kinakailangan maunawaan po nating mabuti ang single parenting. Now, sa pag-uusap po natin na ito mga kapatid, atin pong tatalakayin ang advantages at saka disadvantages. Okay, magsasite lamang po ako dito ng ilang mga bagay at pagkatapos niyan, ipapakita ko po sa inyo biblically kung ano po ang dapat po nating gagawin. Okay? Ngayon, sa single parenting mga kapatid, maaaring ito mga isa-cite ko na ito, bahagi lamang po ito ng disadvantage na naranasan po ninyo. Maaaring bahagi lamang po ito ng mga advantages na nararanasan nyo. Maaaring may mga nararanasan pa po kayo ngayon sa buhay po ninyo na hindi ko nabanggit po rito. Alright? Now, pero, maniniwala kayo na talagang may disadvantage at merong advantage. Okay? Now, for example, let's talk about the advantage first bago po yung disadvantage para naman medyo ganahan tayo uli. Baka naman pagka inuna ko yung disadvantage, ma-discourage kayo kaagad. But anyways, eto po yung advantage po dyan mga kapatid. Una sa lahat, eto napakaganda. No opposition in decision. pagka kayo single parent na lamang, wala nang mag-o-oppose ng inyong decision. Kasi ikaw na yung nag-iisa na lamang na parent eh. Oh, ikaw na lang mag-isa. Kung ikaw tatay, alam niyo pa mga kapatid, ang reklamo ng hindi ko naman po mga kapatid minamasama yung mga asawang babae. Pero marami hong lumalapit sa akin ng mga asawang lalaki. Ang kontrabida sa desisyon ng mga lalaki, ng mga tatay, ay yung kanilang asawang babae. I believe ito naman po yung vice versa. Sasabihin naman ng nanay, sasabihin naman ng asawang babae, alam mo, pastor, pagka may sinabi ako sa asawa ko, hindi man lamang ako pinapakinggan. Kukontrahin ka agad. You see that? So that's a problem, pag dalawa. Pero ang kagandahan, pag mag-isa na lamang kayo, nag-iisa, wala nang opposition. Pagka sinabi mong ito ang dapat mangyari, ito ang mangyayari. You see? Now, minsan na-imagine ko, ano kaya yung mga nagsisiga-sigaan sa bahay, na eto, gusto mo, minsan may mga asawa pa, sabihin, sana nga, mamatay ka na lang para kung anong gusto kong mangyari, yun na lang masusunod eh. Minsan tinututuo talaga namamatay talaga yung asawa eh. No? Pero nakakalungkot, kaya minsan nawawala yung asawa eh. Huwag nyo sasabihin yan mga kapatid. No? Lahat ng bagay na mapag-aralan. But anyways, ito po ay totoo, di po ba? Wala na kayong opposition sa inyong decision. Yeah? Pangalawa, hindi ko patatagalin po dito eh. Now, pagdating sa finances, there's only one manager. You're the boss. There's only one directing the finances. You see? Naalala niyo mga kapatid, lahat po ito sinasabi ko po sa inyong advantage na ito mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na, ay maganda pala, sana mabalo na lang ako. No, wag naman pong ganon. No, wag naman ganon. Mga kapatid, lahat ito kasi lahat po ito, kinuha ko po ito sa mga reklamo ng akin pong mga kina-counsel. Okay? Lahat ito nagrereklamo, hindi man lang ako pagbigyan, bakit ganito, ganyan. O yan, pag nagsusolo ka na, wala ka ng kaaway, wala nang magrereklamo, wala nang kukontra. Okay, pero hindi naman ako pabor sa mamatay ang iyong asawa. Hindi po ganoon. Okay, sinasabi ko lang yung advantage. I hope nagkakaintindihan po tayo ngayon. Baka ma-misunderstood ako rito. Pangalawa, pagdating sa finances, yan po isa pa sa mga pinag-aawayan, di ba? Isa pa yan sa mga pinag-asaya ng programang ito ngayong umaga. Pero mga kapatid, inuulit ko po, wala ho sanang mananalangin na mamatay ang partner. Okay? Advantage. Mamaya may sasabihin pa akong disadvantage. Ha? Okay. Now, pagdating sa finances, ito'y pinag-aawayan uli. Okay? Sasabihin niya, pastor, hindi mo lang sabihin sa akin kung magkano ang sweldo niya. Naku, patay na. Katagal-tagal na namin nagsasama, simula nang ikinasal kami, hindi man lamang dineclare sa akin kung magkano talagang sweldo niya. See? Now, pangalawa,
Pastor, hindi man lamang ako bigyan, hindi man lamang ako iwanan. Samantalang pagka yung kanyang kamag-anak pumunta rito, bigay ka agad. Kung ano, kahit wala na kami pang ulam, ibibigay pa yung pambili ng ulam. You know, mga reklamong ganyan mga kapatid. You see, minsan, hindi man lamang sinasabi sa akin kung anong bibilhin niya, hindi man lang sinabi sa akin kung saan napunta tong sweldo niya, saan napunta tong ganito, you know. So that's one problem. Pero ang advantage, pag ikay na lang mag-isa, ay di wala na. Ikaw na lang talaga nagmamanage ng pera. See that? So wala na akong problema. So pagdating sa pagdating sa pag-manage ng finances, nag-iisa ka na lamang. Okay? So buwelo na, wala nang kokontra. Kung anong bibilin mo, mabibili mo na yung anumang makita mo. Alright, anumang makahiligan mo, sige na. Bibili. I mean, wala nang kokontra sa'yo. Kasi, ayan na yan eh. Talagang may pera ka na at ikaw na ang manager ng iyong pera. Okay? Now, another one, alam nyo, isa pa, pangatlo, yung mga bata ay matutong maging responsible. Pagka single parent na lang. Kasi alam nila, wala na yung dating inaasahan. Naalala ko nung araw, merong nagsasabi, Pastor, ako nung nabubuhay pa yung nanay ko, tinitimplahan paggising ko, may gatas na ako dyan. Matanda na yung nagsasabi na yun, ha? I mean, dalaga na yun or binata na yun. Oh, huwag naman masyadong single out na dalaga, mahalata niyang siya sinasabi ko. Okay, but... Pero totoo po yan mga kapatid, talagang may mga ganong magulang. Kahit dalaga na o binata na yung kanyang anak, siya pa rin naglalaba, siya pa rin namamalansya, siya pa rin naglilinis ng kwarto niya, siya pa rin nagluluto ng pagkain niya, siya pa rin naguhugas. You know, yung magulong, yung nanay pa rin naguhugas. See that? Pero, alam nyo, pag nangyari na nawala na ho, yung magulang, yung naging single parent na, yung mga anak, natututo ka agad maging responsible. Natututo na maglaba, natututo na maglinis ng kwarto, natututo na magluto. You know, natututo na magluto. So, lahat ng mga gawain sa bahay, natututunan ka agad. So, in other words, nagiging responsible ka agad yung mga anak. Kasi wala na ho silang aasahan, mga kapatid eh. Wala na silang aasahan, mga kapatid. So, kaya nga po, napakaganda. Yan lagi ang sinasabi ko habang noong araw nabubuhay pa po ang si Lerma. Sinasabi ko lagi po yan sa mga anak namin. Sinasabi ko kay Janil, sinasabi ko kay Maki, sasabihin ko sa kanila, halimbawang wala nang ibang gagawa niyan. Sino at ano ang gagawin mo? Okay? So, yan yung mga dapat eh. Dapat magandang katanungan po yan sa mga bata. Halimbawang wala na. Yung pinapahintulutan, halimbawa, naglalaban ng damit. Yan yung mga ginagawa ng magulang ninyo. Ngayon, namamalansya, naglilinis ng kwarto nyo. Okay? Nagsasaing. Yung bang nakakaramdam ka na ng gutom, nakakaramdam ka na may gustong kainin, tapos anong gagawin mo? Para kang nasa restaurant na magre-request sa iyong nanay. O sa iyong tatay, gusto ko ng ganitay, gusto ko ng ganito po, gusto ko ng ganyan. Okay, ang tanong ko ngayon, halimbawa wala ako at gusto mong kumain ng ganyan, anong gagawin mo? Okay? Halimbawa gusto mong magsuot ng damit na ganito, tapos wala ako, anong gagawin mo? Now, kung magagawa mo yan ngayon, gawin mo na ngayon, huwag mo nang hintayin na mawala ako. Pero ang totoo po niyan mga kapatid, ang mga bata ay natututong maging responsible pagka single parent na. Pagka tatay niya na lang ang nandiyan, nanay na lang ang nandiyan. See, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, single parent ako ngayon. Ito pong lahat ng sinasabi ko po sa inyo, naobserbahan ko po yan sa mga anak ko. They are more responsible today than before. You see, mas responsible po sila. Alright. Pang-apat mga kapatid, they can get your full attention. Okay? And also you can give your full attention to your children. Okay? And of course, hindi po natin, alam nyo minsan, mga kapatid, minsan nagkakaroon pa ng selosan yan. Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko maintindihan. But sabi ko nga po sa inyo, marami po akong kina-counsel. And then, sinasabi ko po lagi, eto yan, okay? Yung babae nagsiselos sa kanyang anak, yung lalaki nagsiselos din sa kanyang anak, sapagkat minsan, mas
maraming binibigay ng attention yung mga magulang sa anak kaysa kanilang partner sa kanilang asawa. You see, nangyayari po yun. Isa po yan sa mga factors ng away sa loob ng tahanan. You see, dumating yung asawang lalaki galing sa trabaho, pagod na pagod, hindi matanggalan ng hindi mabigyan ng t-shirt or mabihisan o hindi mabigyan ng medyas or matanggalan ng medyas o hindi maasikaso, hindi mabigyan ng tubig, bakit? Sasabihin eto pagod na ako sa anak mo. Ganun ba? Naka-attention siya, nandun sa kanyang baby, nandun sa kanyang anak, and matindi. Sa madaling sabi, even the Apostle Paul, naniniwala si Paul tungkol sa mga prinsipyo na yan. No? Na kinakailangan bigyan mo ng pansin ang iyong spouse, kinakailangan asikasuhin mo siya. Naniniwala po si Apostle Pablo dyan. But listen, ang pinakamaganda nito, pagka kayo po ay single parent, maibibigay ninyo ang full attention ninyo sa inyong mga anak. At wala na kayong partner Wala na yung spouse ninyo, wala na yung asawa ninyo. So maibibigay nyo na po yung full time ninyo sa inyong mga anak. Okay? Alright. And not only that, patuloy na madidevelop. Number 5, you can develop your self-confidence. Self-dependence. Okay? Now, wala ka ng ibang aasahan Wala ka ng ibang aasahan. Yan laging sinasabi ko pagka wala na maglalaban ng aking damit, wala na magmamalansya ng aking damit, wala na magkikip ng aking sapatos, wala na maglilinis ng aking sapatos, wala na magbabrush ng aking denture. You see? Now, ang ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga dati mong ginagawa na inaasa mo sa mismo, madidevelop yung iyong self-dependence. Magdi-depend ka talaga sa iyong sarili. Okay? Magiging self-dependent ka ngayon. Okay? And of course, as you develop your self-dependence, madidevelop din po yung iyong self-confidence. Minsan, mga kapatid, pag naglalaba ka, I don't know, first time, ako po, nung araw, nakikita ko si Lerma kung paano maglaba ng white. My goodness, may pababad pa yan, may nilalagay pa sila doon, and then hahanapin niya pa yung medyo part ng white na merong spot, merong itim-itim, merong mancha, and then i-single out niya po yun, ikukusutin niya yun, mga ganon. So, nakikita ko po siyang ganon, mga kapatid. Now, tayo, mga lalaki, pagka tayo nagsolo na, tayo naglaba, kahit na nagawa na natin yung ginagawa ng misis natin, nagtatanong pa rin tayo, malinis na kaya to? Talang kita mo na, okay na kaya to? Malinis na kaya to? Pero sila, alam na alam nila yan. Bakit? Wala tayong gaanong tiwala kasi hindi natin palaging ginagawa yon. At sasabihin pa ng iba, that's not my thing, pero kinakailangan, pagka ginagawa mo na yun, as you do it every day, mga kapatid, madidevelop yung self-confidence mo, and then, maglinis man to o hindi, ano man ang itsura nito, wala na akong magagawa, ito lang kakainan ko. Alright, so dependent ka na ngayon sa sarili mong magagawa. See? Now, kaya nakikita niyo po yan po yung mga advantages. Alam ko marami pa po mga kapatid. Pag nagluluto tayo, tinikman mo, alam mo naman pag nagluluto yung misis mo, pagka hinain yan dyan, automatic masarap yan. Or else, pupulutin ka sa ospital dong. pag sinabi mong hindi masarap yung niluto niya, susunod yun mga kapatid, food poisoning yun. Alright. But anyways, pagka ikaw naman nagluto, mga kapatid, lahat na halos ng yung bawang lagay, sibuyas lagay, paminta lagay, halos na nakikita mo doon ng mga pangsahog ilalagay mo para lamang makuha, magtiwala ka na okay na ito, may lasa na ito, okay na ito. Ganito ginagawa ni Mrs. You see, so everything, think about that, na pagka ikaw ay nag-iisa, na kapag ikaw ay single parent, madidevelop yung iyong self-confidence, self-dependence, and lahat ng yan, mga kapatid, magkakaroon ng magandang bunga sa buhay mo. Okay? So, that's only the advantage. Maraming advantages, mga kapatid. At yan lamang po, gusto ko lamang talakayin sa inyo na mayroong ganito. Kaya, hindi ho tayo pwedeng
magmumukmuk na lang na magmumukmuk. Isipin mo lang, kaya ho ako nagbigay ng advantages na ganito. Sabi ko nga po sa inyo, meron pa kayong nandiyan na hindi ko nabanggit. Alright? Now, yan ho'y bilang pang-ignite lamang para matrigger na hindi malungkot ang pagiging single parent. Hindi malungkot. Merong advantage din yan Merong advantage. Wala ka nang aasikasuhin, wala ka nang aabutan ng tuwalya, wala ka nang aabutan na, pag inamoy, bago mo ibibigay yung damit, aamuyin mo muna, kasi baka pagka binigay mo yung damit, sasabihin sa'yo, bakit parang ibang amoy nito? Parang mabaho ito. Yung mga ganyan ba? See? So yung mga, tapos pag nag-abot ka ng medyas, para pagka inabot mo, sasabihin sa'yo, parang hindi mo hayata na labhan to. No? Sobra lang talagang baho ng paa niya. But anyways, yan po ang totoo niyan mga kapatid. But anyways, so yan po yung mga advantages po yan. No? At sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo pang dagdagan yan. Ngayon, mag-cite din po ako ng disadvantage na kapag kayo nagsusolo, pag ikaw ay single parent, may disadvantage din po yan mga kapatid. Una, magtatrabaho ka na mag-isa. Okay? You will work alone. Okay? You have to work. You have to work. Hindi po pwedeng hindi. You have to work. Kasi sa ating pagtatrabaho, diyan natin kukunin ang ating kakainin, ang ating kabubuhay. Okay? So you have to work. Kaya magaganda nga yan ang mga kasanayan. Sinasabi ko rin sa mga kabataan po natin na habang bata pa kayo, habang binata pa kayo, habang dalaga pa kayo, sanayin nyo na ang sarili niyo na kayo nagtatrabaho. Okay? Nagtatrabaho. Okay? But listen, if you are a single parent, iba na. Meron ka pang binubuhay na anak. Meron kang inaalalang anak. Meron kang bibilhan ng damit na anak. Okay? May bibilhan kang sapatos. May anak ka na bibilhan mo ng sapatos. May anak ka na pag-aaralin mo. Kasi yung mga isipin na ganyan, mga kapatid, mabibigat yan. I'm telling you. Pero iba siyempre, nung dalawa kayo. Dalawa kayo nagsisikap. Ngayon, isa ka na lang na nagsisikap. Okay? Pero ang malungkot ngayon, sabi niya, Pastor, alam mo, ako pa rin. Kahit dalawa kami ngayon, isa ang nagsisikap, ako pa rin yung nagsisikap. Tapos yung isa ko, taga-sugal. My goodness. Alright, makakalungkot din talaga yung mga kapatid. But anyways, palaman lamang po yun. Ang totoo po nun, if you are a single parent, you will work alone. And because you will work alone, yung nagsisikap ka ng na lumaki ang iyong sweldo. So most of the time, you are always overloaded. Overloaded ka sa mga trabaho. See, just imagine galing sa trabaho. Pagkagaling mo sa trabaho, palabas ka pa lamang ng trabaho. Okay? Anong nasa isip mo na? Isipin mo na yung magluluto ka. Mag-o-off ka pa lamang sa trabaho, nag-iisip ka na, anong lulutuin ko kaya? See? Bakit? Kasi may anak ka na naghihintay na kinakailangan siyang maghapunan. Di ba? So, yung mga bagay na yun. So, pagdating ng bahay, tatrabaho ka na naman uli. Galing ka sa trabaho, pagdating ng bahay, trabaho ka. Hindi ka magpapahinga. See? Sapagkat meron kang anak na kinakailangang bigyan mo ng pagkain, bigyan mo at least makabuelo siya sa kanyang pag-aaral. Lahat ng yan. Lahat ng kaluwanan na yan, ibibigay mo para lamang makapag-focus naman yung anak mo sa pag-aaral. You see? So, because you will work alone and you are working alone, you can be overloaded. That's sad. Di po ba? And of course, yun ng makina mga kapatid na na-overuse nag-overheat din. Kasi, nag-overheat din. Pag nag-overheat yan, tapos na. Ganon din naman po tayo. Ako, tagtitake na ako ng napakaraming supplements, mga kapatid. Pero mga kapatid, dumarating pa rin yung parang nangihina ka na rin, pagod ka na rin, yung mata mo, kahit gusto mong idilat, masakit, mahapde, So, you will work alone and you can be overloaded. See? Gusto mo nang bumangon, pero pagbangon mo, parang hinahata ka pa rin ng bed, hinahata ka pa rin ng kama, and then pag mag-step ka ng isang ganito, parang yung paa mo gusto pang bumalik uli sa kama, Kaya, kinakailangan talaga, talagang mau-overload ka talaga, because you're working alone. Alright? Second,
you're always in double time. Mga kapatid, whether you like it or not, kung gusto niyo mabigyan ng magandang parenting yung inyong mga anak, you have to overtime. To double your time. You see? No, kasi po, mga kapatid, mahalaga yan. Alam niyo, pag nagdo-double time ka, look, hindi mo pwedeng, pag nagtatrabaho ka, dalawa lamang huyan. Pag nagtatrabaho ka, mapapabayaan mo ang anak mo. Pag napabayaan mo ang anak mo, may problema ka na naman na mag-a-arise. Kita nyo? See, unlike before, na pag may partner ka, yung lalaki nagtatrabaho, yung babae nasa bahay, at least, yung hindi nagagawa noong lalaki, pwedeng gawin ng nanay para sa kanyang anak. Maka-counsel niya yung kanyang anak. But this time, hindi. So, anong gagawin mo? You have to double time. Papunta ka pa lamang sa opisina, tumatawag ka na, nasa opisina ka na, tumatawag ka na, nasa opisina ka na, ang nasa isip mo, yung anak mo na nasa bahay, ano kayang ginagawa, anak mo na nasa school, and then pagdating mo na naman, titignan mo naman yung kanyang assignment, i-check mo na naman yung kanyang kalagayan. So everything, kapatid, ay nado-double time, na kinakailangan mag-double time ka, kinakailangan mong i-catch up, marami kang gawain na kinakailangan dadagdagan mo, bibigyan mo talaga ng time. Hindi po pwedeng palalampasin mo lamang yan. So you're always in the double time. Tandaan mo, you are working alone, you can be overloaded, and you will work double time. You see, yan ang trabaho. Actually, mga kapatid, hindi lamang po ito nangyayari, mga kapatid, na doon sa mga pamilya na nawalan po ng asawa. Kundi nangyayari din po ito sa mga pamilya na ang kanilang mga asawa ay hindi nila kapiling. For example, nagtatrabaho po sa ibang bansa. See? So, alam niyo po ba yon na yung kanilang mga asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa, nakafocus sila doon, pero kayo naman, yung mga nandito naman sa bahay, yun naman po yung nagtatrabaho na ganun, double time, And but of course, meron konting pagbabago kasi walang problema sa finances, walang problema doon. But what I'm trying to tell you, brethren, is about the time. You're always in a double time. Okay? Now, pangatlo, mga kapatid, you will feel alone when problems arise. Yan ho mabigat dyan. Okay? Now, listen to me now. Wala hong magaling dito. Pagka ang problema po nag-arise, tapos wala kang partner, wala kang pagsasabihan, man, I'm telling you, you will feel alone. Diyan mo na mararamdaman ang kalungkutan. Diyan magkakaroon ng stress. Diyan magkakaroon na ng, mixed emotion, Sabi nga diyan sa colloquial na pananalita, diyan ka na mag-iimot-imot. Diyan ka na mag-iimot-imot. Kasi mag-isa ka. Mag-isa mong haharapin ang problema. Okay? Wala kang papasahan, wala kang kikwentuhan, walang magtatapik ng iyong balikat, walang magrarab ng iyong likod, walang magkikis sa iyo at sasabihin, kaya natin to. Red horse. No. Kaya natin to. Ma-overcome natin ito. See that? So you will feel lonely when problem arise. You see? Kasi po, talagang nagsusolo ka Yan ho ang disadvantage yan. Okay? Now, pang-apat, of course, sapagkat nagsusolo ka, sabi ko nga sa advantage kanina, isa sa mga advantages kanina, mga kapatid, may bibigay mo yung full attention mo sa iyong mga anak. Pero naman, pagdating sa disiplina, which is very hard for the parents to discipline the children. Okay? Now, listen, lalong-lalo na po pag na-late. Alam nyo, ito po yan. Okay? Pagka kayo yung anak po ninyo, nasanay na nandiyan po yung anak, nandiyan yung nanay niya, nandiyan yung tatay niya, nasanay, na kumpleto ang pamilya. And then all of a sudden, nawala yung isa. Doon ho magkakaroon ng matinding pagbabago at adjustment ang inyong anak. Doon ho magiging matindi ang pagdidisiplina nyo sa inyong anak.
Napakatindi po nun. Pag nagkaroon, nawala na sa kanya yung kanyang tatay o nawala na sa kanya yung kanyang nanay, mabigat po yun mga kapatid. Magkakaroon ng mixed emotion yung bata, naapektuhan po yung bata, pero mga kapatid, ikaw lang ang mag-isa na magbe-bear ng pain. Ikaw lang ang mag-isa na magtsatsagang magdisiplina at iaayos mo yun, i-fix mo yun, so mabigat po yun bilang isang single parent. Okay? Yun po yung disadvantage yun. Mag-isa kang magdidisiplina sa iyong anak. Mag-isa kang magdidisiplina. Hindi ho madali magdisiplina ngayon ng anak. Ang ibig sabihin ng disiplina mga kapatid, ifo-focus mo, palalakarin mo ang iyong anak sa iisang daan lamang na matuwid. Ngayon, marami hong kalaban. Marami hong distraction ngayon mga kapatid. Phone ay isang distraction. Kaibigan ay isang malaking distraction mga kapatid. Mga mahal na sa buhay ng mga kamag-anak, malaking distraction po yan mga kapatid. You see, sapagkat minsan, sana sila'y makatulong, no? Pero most of the time, ay nagkakaroon na nagtatanim pa sila ng hindi magandang prinsipyo at nagigiba pa yung prinsipyo natutunan po nila. Okay? Now, so yan po ay isa pa ho yan, mga kapatid. Yan po yun pagdating sa pagdidisiplina ng mga anak na affected po ng dating kultura na nandiyan pa yung tatay, nandiyan pa yung nanay, magkakasama po kayo and all of a sudden mawawala ho yun. I'm telling you, matinding adjustment po yun. Matinding adjustment. Matinding itutuwid mo uli yun, mga kapatid. Ngayon, this time, ako na lang mag-isa, anong dapat kong gagawin? Say, paano ko ngayon palalaki ng aking anak? Paano ko yung ididiretso ang aking anak? Paano siya mananatili? Paano ko siya madadala dun sa gustong puntahan ng Panginoon para sa kanya? Okay? Now, so, matindi po yan mga kapatid. Magdidisiplina ka ng sarili mong anak na mag-isa. Okay? Alright. Number 5, yung mga perception pa ng mga kapwa or kapaligiran na kapaligid sa iyo. Alam niyo ba mga kapatid, na kapag ka ikaw'y nag-iisa, single parent, napakaraming sinasabi ang kapaligiran. Pagka ikaw ay widowed, pagka ikaw ay nabalo, kapag ka ikaw ay iniwanan ng iyong asawa, ang dami mong aayusin sa paligid. May kanya-kanya silang perception na kung ano-anong akala sa inyo. You see? So, isa po yan sa mga disadvantages na whether you like it or not, iko-combat mo. Ipa-fight mo yan sa sarili mo. Kasi may maririnig ka, may pupunta sa iyo na akala mo magko-comfort, pero magchichismis lamang na sinasabi ng iba. Mabigat ho yun mga kapatid. And then plus, yung iba pa, na akala mo yung nagmamalasakit, pero iba naman ang sasabihin sa iyo. Iba na naman uli yun. So, another yun na ipa-fight mo na naman. Sari-sari po na darating sa buhay ninyo bilang isang parents na nagagaling sa iba't ibang tao tungkol sa buhay mo bilang, at nag-iisa ka na nga lang, ganun pa gagawin sa iyo. See? Pero alam niyo mga kapatid, this is inevitable. You have to fight. You have to stand. Okay? Now, katulad sinabi ko po, maaaring marami pa kayo naiisip o naranasan. Kayong mga single parents, no? Maaaring marami pa kayong naranasan ng mga disadvantages and disadvantages ng isang single parent. Kasi this is about single parenting mga kapatid. Okay? Now, maaaring magdadagdagan nyo ito, Pastor, ito nga naranasan ko po ito Naranasan kong ganituhin ako, naranasan kong ganito, pag-iisipan ako ng hindi masama, sapagkat ako raw ay ganito, naghahanap ako, ganan. Napakasama po nun mga kapatid. Pero isa lamang po yan sa mga disadvantages. But listen, kung titignan po natin mga kapatid, the Bible is very good. The Bible is right. Napakaganda po ng sinabi po ni David dito sa verse number 9. The Lord preserveth the strangers. He relieveth the fatherless and widow. Okay? Doon sa Genesis chapter 21, pinakinggan niya ang karaingan ng isang nanay na may isang anak na hindi niya alam kung saan po sila pupunta. See that?
na hindi nila alam kung hanggang saan yung kanilang provision. Na hindi nila alam na pagkatapos nitong provision na ito, what is next? Hindi ho nila alam. Kasi yung bata, kasama niya lamang, pero inosente po yung bata, mga kapatid. Hindi alam ng bata kung anong nangyayari sila. Walang idea yung bata. Do you understand na ang mga parents, mga kapatid, single parent, na may mga kasama tayong anak, na wala silang ka-idea sa pagiging single parent? All they know is may nanay ako. All they know is may tatay ako. Pero that's all. All they know is kakain ako. All they know is may pera ako. All they know is may damit akong ganun. All they know is may cellphone ako. Tatawag ako. Magne-network ako. O mag-Instagram ako. Mag-Facebook ako. You know, that's all they know. Facebooking and Instagramming. Pero mapatid, wala silang alam sa damdamin ng isang single parent. Wala silang alam. Okay? Ikaw pa rin talaga magbe-bear ng lahat bilang isang single mother or single father. Ikaw pa rin. Pag natulog sila, wala na silang iisipin. All they know is gabi na, matutulog na. Paggising na naman nila, all they know is umaga na, gigising na, mag-aalmusal na ako. That's all they know. Pero ikaw, matutulog pa lamang, may iniisip ka na. Paggising mo sa umaga, gagawin mo na iniisip mo, at habang ginagawa mo iniisip mo, mag-iisip ka na naman ulit, what is next? Now, do you understand kung anong klaseng kalagayan meron si Hagar, mga kapatid? Naunawaan niyo kung anong klaseng kalungkutan na sinabi sa kanya ni Abraham, ni Sarah, sige, lumayo ka at ito ngayon ang provisions mo. Pero hanggang kailan yon, mga kapatid? But you know what? Kapag dumating sa iyo sa punto, una, sasabihin ko po sa inyo, wala nang gaganda sa lahat ng relation before you involved in any relationship. You've got to have a good relationship with God. That's the first thing. That's the first thing. Ito muna ang bibigay ko sa inyo, mga kapatid. I only have few minutes here. Mag-establish ka muna ng magandang relasyon sapagkat yan yung relasyon na walang hanggan. Yan yung relasyon na hindi mabibreak ng sino mang tao. Kapatid, wala nang ibang once you establish a good relationship with God, walang pwede makapag-break niyan. And that relationship is lasting. Yan ang relationship na tumatagal dito sa lupa at hanggang sa kabila ng ating buhay, mga kapatid. Yan po ay lasting. Yan po ang tumatagal na relasyon. At yan din po yung relationship na hindi ka kailanman iiwanan. Imagine what the Bible says here. He relieveth the fatherless. He relieveth the widow. And He heareth the prayer of the needy. Tandaan niyo, mga kapatid, lahat po nangangailangan, pero ang pinakamaganda sa kalagayan ng isang single parent, alam ko, lahat nangangailangan, pero iba ang pangangailangan ng single parent. Iba ho ang pangangailangan. I'm telling you. You see, kaya nga po, mga kapatid, dapat nating i-establish ng mabuti ang ating relasyon sa Panginoon. Ano't anuman, in everything, anuman ang gagawin po natin, mga kapatid, be sure that your relationship ay steady, closed, at matibay na relasyon sa Diyos. Anuman ang mangyari, magkulang ka man ng time, mga kapatid, sa ibang tao, huwag ka magkulang ng time para sa Diyos. Bakit? Tandaan mo, yan ang pinakang-importanteng relasyon. Yan ang pinaka-importante ng relasyon. Ano man ang dapat mong gawin sa tao, isipin mo muna anong dapat mong gawin muna sa Diyos. Ano mang responsibility na iniisip mo na responsibility mo sa tao, isipin mo anong responsibility ko sa Diyos. Bakit? I must have a strong relationship with God. You see, minsan, mga kapatid, ang pagkakamali po natin, nag-i-establish tayo ng good relationship and a strong relationship with men, and we forgot God. Nakalimutan na po natin ang Diyos, na ang Diyos pala ang pinakamagandang karelasyon. No? Kasi, look, hindi man tayo magkahiwa-hiwalay dito sa lupa sa galit. Pero mga kapatid, hindi po natin kayang maipangako na pwede tayo maghiwalay dito, mga kapatid, sa lupa sa pamamagitan ng sakit o kamatayan. See? Now listen, kaya nga po, mga kapatid, pag na-establish natin ang magandang relasyon bilang isang nanay, single parent,
or bilang isang tatay na single parent, you see, lahat po yan ay maiko-connect natin sa lahat ng kasama po natin sa loob ng pamilya po natin. Nakuha niyo po yun? Okay. For example, ako bilang isang tatay ngayon, single parent, okay? Pagka ako'y merong isang strong relationship with God, kaya kong i-connect ang aking anak doon sa aking relasyon sa Diyos. And of course, as I connect my relationship with God, as I connect my son to my strong relationship with God, mga kapatid, and then kaming dalawa ay sigurado kung merong magandang relasyon. Okay? Ito po muna. Ito muna ang asikasuhin natin. Ito po muna ang dalhin po natin. Ito muna ang pagtuunan po natin ng pansin. Tandaan nyo po, maaaring nawala man yung relasyon nyo sa asawa po ninyo, pero tandaan nyo, mapatid, hindi mawawala ang relasyon nyo sa Diyos. Huwag nyong pahintulutan na kung nawala ang relasyon nyo sa inyong asawa, sa inyong partner sa buhay, huwag nyo pong kalimutan na hindi dapat mawala ang inyong relasyon sa Diyos. You have to always put yourself in that relationship. No, laging nandoon ka lamang, kumakapit ka po. Listen, hindi po dapat tayo, siya lamang po ang persona na pwede mong pagkatiwalaan na nagsabing, I will never leave you nor forsake you. Hindi po yan totoo sa tao, kapatid. Maraming beses na ang tao ay nag-fail. Pero ang Diyos, kapag ang Diyos na nagsabing, I will never leave you nor forsake you, totoo po yan. Because we're serving a God that cannot lie and do not lie. He is a true God. Kaya nga po, mga kapatid, dapat yun ang i-establish natin. Sa panahon na katulad ito, naging single parent tayo, alright, huwag natin kakalimutan, may maganda tayo dapat relasyon sa Diyos. Yan po muna. Marami pa ako kung susunod na punto po dyan. Next meeting natin, mga kapatid. Pero, sapagkat, ano ang purpose kung bakit ako dapat magkaroon ng strong relationship sa aking Diyos? Alright. Kasi para ma-connect ko ang aking pamilya. Okay? Alam nyo, mga kapatid, ang problema ngayon ng pamilya, maling connection. Maling connection. Listen to me now. Saan ngayon, tingnan niyo mga kapatid, yung single parent, sinisikap niya ang lahat na maiayos niya po ang kanyang pamilya. Sapagkat, yan na lang yung treasure na wala na lahat eh. So, sinisikap niyo pong lahat. Sinisikap lahat. Pero ano naman nangyayari? Ang pinakamali nating magagawa, mga kapatid, pagka pinabayaan natin ang ating mga anak makipag-connect sa mundo, makipag-connect sa kanilang kaibigan. Lahat ng pagsisikap natin, lahat ng prinobide natin sa kanila, kasama na po yung ikabubuhay, pagkain, kasama na po yung pag-aaral, kasama na po yung kanilang clothing, kasama na lahat, mga kapatid, lahat ng pagsisikap natin sa kanila, if they don't have a right connection with God, all will be in vain. All will be will go to nothing, sa mga bagay na waste, mga kapatid. Magiging waste ang lahat ng yan. Magiging pinagpagura natin, nagsisikap. Makakita kayo ngayon, mga kapatid. I've seen a lot of this. Na mga bata, wala na nga hong magulang, pero tignan niyo pa ang buhay. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ho ng maling connection. Nagkaroon ng maling connection. Saan nakakonect yung kanilang buhay ngayon? Sa mga kaibigan. Anong klaseng kaibigan? Okay? Anong klaseng kaibigan? Minsan, sasabihin nila, kasi, unawain natin to si dapat ma-comfort natin to kasi alam mo naman, wala nang tatay to. Or alam mo naman, walang nanay ito. So, akala nila ng comfort, mga kapatid, yung ibigay, yung hilig, pasayahin na ganito, bigyan ng ganito, ganyan. No, kapatid. Listen, kapag ka ang anak natin nawalan ng relasyon sa tatay, alright, tandaan mo natin, dapat mamulat ang anak na meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Hindi pa natatapos ang pinakamagandang relasyon. Sobra pa sa naging magandang relasyon natin sa tatay o sa nanay natin, yung magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos.
Now, listen, walang ibang magkoconnect nito kundi yung single parent, mga kapatid. Okay? So, I must establish first my connection, my relationship, good relationship with God. Bakit? Because I need to connect also my children, yung aking mga anak, sa Diyos. Okay? Dapat kung i-connect sila. Or else, kung ako lang nakakonect sa Diyos, nakakonect sila sa world, man, I'm telling you, worst family. Makikita nyo, hindi ho, kaya yan ang nagiging problema ng napakaraming single parent ngayon. Tandaan nyo po, pag naging single parent kayo, magkakaroon lagi, papasok kaagad yung mixed emotion sa loob ng pamilya. Alam nyo kung bakit? Hindi sanay yung mga tao doon na absent ang isa. Okay? So, papasok ka agad yun. Pag pumasok na kaagad yun, magkakanya-kanya. They will find their own way to comfort themselves. You see? Eh kung wala na ho, hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin ng comfort. Wala na. So, kaya nga mga kapatid, dapat pumasok ka agad, ma-establish ka agad yung magandang relasyon, strong relationship with God. Magkawala-wala man ang relasyon sa labas, pero tandaan niyo mga kapatid, huwag niyong kalimutan, I must establish a strong relationship with God. Bakit? I have to connect my family to God. Okay? Bakit? Alam kong may emotion sila, walang ibang makakapag-comfort sa kanila, katulad sa buhay ni Hagar. Saan pupunta si Hagar sa wilderness? Sino magko-comfort kay Hagar sa wilderness? Sinong kamag-anak niya sa wilderness? Saan siya kukuha ng telepono sa wilderness? Saan siya kukuha ng tubig sa wilderness? Saan siya kukuha ng tinapay sa wilderness? Saan? Wala ho. Ang pinakang last resource niya, walang iba, kundi ang Diyos. Kaya tama ang ginawa niya, nag-establish siya, "O Lord, help me. Hear my cry." And the Lord heard the voice of the lad. Imagine that. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Katulad natin ngayon, ano man ang kalagayan po natin, sige lang, pakikinggan ka rin ng Diyos. Sabi rin ni David, naniniwala si David dyan, nang sabi niya, He relieveth the fatherless, and He relieveth the widow. Okay? So, kapatid, huwag niyo kakalimutan, mawala man ang lahat, nawala man ang asawa mo, tandaan mo, hindi mawala ang Diyos. God is always there. Okay? So, dyan po muna tayo mga kapatid. And I hope itong mga, sabi ko nga, katulad sinabi ko po sa inyo, yung mga advantages, disadvantages, alam ko marami kayo niyan. Dadagdagan nyo pa yung sinabi ko. Yeah, marami. Pero tatandaan nyo po, higit sa lahat, ano man ang mangyari, may disadvantage man yan, may advantage man yan, tandaan nyo, ang pinakamagandang advantage, yung mag-establish ka ng strong relationship muna sa Diyos. Pag naging stable na lahat yan, mga kapatid, para ka nagtayo ng matinding haligi na hindi na kayang buwalin. At mula doon, sa pundasyon na yon, doon na kakapit ang lahat. Magkukonek-connect na po yun. Okay? So kaya yun ang susunod na tatalakayin po natin sa susunod na pag-aaral po natin. Okay? Alright. So yan po ang aking niluto sa inyong tanghalian ngayon. And I hope ito po yung nakatulong po sa inyo, mga kapatid. And mga kapatid, tandaan nyo po nyo, maganda ho yung next point ko po dyan. Ano ang susunod? Okay? Paano? Ako ngayon nag-iisa na, what is next? Okay? Pagkatapos na establish ko ng isang strong relationship with God, ano ang susunod? Okay? Alright. At mga kapatid, huwag nyo kakalimutan po ang naipanalangin po yung ating mga project. Galing po ako kahapon sa Tarlac. And man, I'm telling you, tuloy-tuloy po ang trabaho. Doon po sa Kapas ngayon ay ginagawa na ho yung pangalawang building po na Sunday School na magiging tulay, no, na magiging daan para po makatulong tayo na ma-educate po yung mga tao po doon. Alam niyo mga kapatid, yun ang nakakalungkot kapag ipinalagay na ng isang tao na siya'y talagang hanggang dito na lamang. Tayo pong church, itong pong church na ito, hindi po tayo naniniwala doon. Tinutulungan po natin, binibigyan po natin ng push, magandang push ang mga tao upang sila po ay umasenso. At ang asenso mga kapatid ay wala sa akin, wala kanino pa man. Ang asenso ay nasa Diyos. Tandaan niyo po yan.
Okay? So kaya patuloy niyo po ipanalangin yung ating mga project na yung mga kapatid. And ganun din po mga kapatid, ang doon po sa Ramos, patuloy niyo pong ipanalangin. At tuloy-tuloy po yung pag-wall po doon. Kahapon nag-iwan na naman po ako ng instruction po doon kung ano po ang susunod din po nilang gagawin. Po? And by next week, o siguro sa mga susunod, pwede pa naman sila magtrabaho, but limitado po next week kasi next week ay meron pong Old-Fashioned Baptist Revival doon po kila Pastor Louie at ipanalangin niyo po. Talagang si Pastor Louie nagra-rush din pero sa kabila ng kabisihan niya sa pagra-rush ng kanilang building, ng kanilang pong tinutuluyan doon, kagabi ho, umalis po siya. Pag-alis ko, naghiwalay kami ni Pastor Louie, magbibihis lamang po siya, aakyat na naman siya ng Kapas para dali na naman po doon yung supplies, yung mga construction materials. So, patuloy niyo po ipanalangin po yan, no? At talagang we're busy, mga kapatid. Let's keep ourselves busy in the ministry. At hindi po tayo nagpapahinga, tuloy-tuloy po ang gawain. Sabi ko nga, may lockdown tayo ngayon, pero ang church hindi naka-lock. Hindi po lock ang church. Kaya kahapon, nag-baptize po kami ng 4. Dapat po 7 yun. Pero yung iba ay kabuuanan daw din nila. Kaya hindi po sila. Pagka nangyari po yun, ay hindi po maganda. At the water will be turned into blood. So, hindi po pwede mangyari po yun. But anyway, so patuloy nyo po ipanalangin yung mga gawain po natin. At tuloy-tuloy po ang lahat ng plano po natin sa ating school. And then next week ay magsisimula na po ang ating Philippine School of Scriptures. At ganun din po mga kapatid. Ngayon nagsisimula na po yung ating academy. And tuloy-tuloy ang gawain mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ganito, tuloy-tuloy na tayo. Kung ito man ay hindi na mag-open la, wala ko tayong problema. Mag-GCQ man dyan, mag-GHQ man yan, o ano pa mang, ano man yan, okay lang. Alright. Sabi ko nga kay Pastor RJ, kasi ang Baguio po ngayon, medyo open na. Medyo open ang Baguio ngayon. Sila Pastor RJ nakakapag-invite na. Sila Pastor RJ nagsusundo na ng mga bata. May mga adults na rin sila. Pero sabi ko, Pastor, magplano ka pa rin. Kinakailangan planuhin mo pa rin. Halimbawa, mag-lockdown uli kasi alam mo naman po mga politician, pag sinabi lang ng politicians, gawa tayo ng pera. Okay, pag gawa natin ng pera, anong sabihin natin? O may 5 positive dito, lockdown uli. Okay, pag nag-lockdown uli, pinagbawal uli yon. Ngayon, kung hindi ka nagplano uli doon at kampante ka na pwede ka na mag-invite at magparami ng ganon, tapos ka na. So, sabi ko nga po sa inyo, ayon doon sa akin nabasa na, which is reliable, ay hanggang 2025 pa ito. And what is next after 2025? Okay? So you've got to plan. You've got to plan. Kaya trabaho ng trabaho po tayo. Kung anong binubuksan ng Panginoon, pasukin po natin. At pagka binuksan niya ng Panginoon, walang sino man pwede magsara niyan. Okay? At pagka sinara yan ng Panginoon, walang sino man pwede magbukas. Let's keep going. Amen. So wag niyo pong kakalimutan yung pong ating gawain this coming Sunday. And let's invite more first-time visitors. Let's get them baptized. And mga area leaders, encourage your people to win souls. Mga kapatid, may paraan tayo. Gumawa kaagad ako ng paraan dyan para makapagtuloy-tuloy ang ating soul winning. And ganun din ang pagdi-disciple po natin. No? At yung mga nag-host ng family, nag-i-invite po kayo. Alright, at kailangan nyo po ng karagdagan. Kanina lamang, nag-iwan po kay Michael kagabi. Kanina nag-message po siya sa akin. Sabi niya, Pastor, napakaganda noong modem. Napakaganda raw. Sa ano yun, Ramos Tarlac ha? Napakaganda. So sinubukan nila. So kaya mga kapatid, kung kailangan nyo po yan, let me know. Let me know. At gagamitin din po natin yan sa ating pong PSS. Ano po? Alright, so magsama-sama po tayo sa Sunday and let's get more people saved and get baptized this week and next week. Amen? Alright, bago po tayo magwakas, again, hindi po natin kakalimutan ang mga frontliners na magbigay po tayo ng pugay sa kanilang katapangan, kabutihan. Alam nyo, sa nakikita ko, lagi po akong pina-plug down nila pero nakikita kong pagod na po talaga sila. No? At napakahirap din po talaga sa
sa area, mga kapatid. Kaya saludo po tayo sa mga frontliners, lalong-lalo na sa kapulisan at mga kasundaluhan. Kaya lang, paalala, huwag magbarilan. Okay? And sa lahat ng mga doctors and nurses, ay saludo po kami sa inyo, sa mga enforcers at sa lahat ng mga volunteers. Alright? Ito ang awitin para sa inyo. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come let us pull the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Alright, para kay Brother Arnold Joaquin, happy birthday. Kay Arnold Joaquin. At ganun din po kay Sister Pamela Basa. Diyan po sa Eastward family. Okay? Happy birthday rin po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. God bless you all. Enjoy the rest of the day. I love you all. Don't let another wounded soldier die.